Nakakalungkot. ROE, isang bad news. Harry Roque, huli na. Ano itong kumakalat ngayon sa social media at maging sa mainstream media na may chinarge kay Harry Roque? Huhuliin na ba siya? So, naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Gaya niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Aroy, masakit na balita, pero teka lang, bago ka magalit o matuwa, pakinggan mo muna ang buong istorya. Una, isipin mong simpleng abogado lang si Harry Roque, naging tagapagsalita ng presidente, naging legal analyst sa TV, pero ngayon, abay ibang klaseng spotlight ang nakuha niya. Hindi sa Senate o Supreme Court, kundi sa Reddit scam farm. Oo, hindi ka nagkakamali ng basa, scam farm. Pero sandali lang, bakit siya daw huhulihin? Ang tanong, may warrant na ba? Isang sabog na balita. Noong April 28, isinampa na sa Angeles City, RTC ang qualified human trafficking case laban kay Harry Roque at kay Cassandra Ong, plus 48 pa. Non-payable, meaning kapag naglabas ng warrant, hindi ka basta-basta makakapagpiyansa. Aroy, pero teka, paano yan nasa Netherlands daw si Roque? Nag-a-asylum pa. Ayun, dun palang juicy na. Pero bakit siya kasama? Sabi ni Roque, wala akong natatanggap na resolusyon, pero ayon sa DOJ, nag-benefit siya. Pero teka, hindi ba lawyer lang siya ng whirlwind? E ano ngayon? Ito ang masakit na twist. Ayon sa prosecutors, hindi lang basta nagre-represent si Roque, kundi tumulong siya at kumita sa pagpapalakad ng lisensya ng Lucky South 99 Pogo. At ayon sa batas, kapag may kaalaman ka o pinili maging bulag, kahit amoy na amoy mo na ang trafficking, kasama ka pa rin sa kaso. Therefore, liable ka. Anong meron sa Lucky South 99? Isang scam farm na nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Ayon sa testigo, araw-araw nandun si Ong, tinatawag siya ng Big Boss. Pero may mas malaking boss daw. Ang godfather niya, si Dwarren Wu, na ngayon ay nagtatago. Kasama rin sa kaso si Dennis Cunanan. Oo, yung dating sangkot sa pork barrel scam. Aroy, sobrang init ng cast, para kang nanonood ng teleserye, pero sa real life pala. Bakit ito malala? Hindi lang ito simpleng kaso kaibigan. Ayon sa Section 6 ng Anti-Trafficking Law, kapag syndicate at large scale, ibig sabihin more than 3 perpetrators and more than 3 victims. Non-bailable na agad yan. At ito ang pinaka-aroy na parte. Hindi ito opinion, hindi ito baka formal na isinampa na ang kaso. Therefore, kung may probable cause, susunod na ang arrest warrant. Pero paano nga ba huhulihin si Roque kung nasa dahig siya? Walang extradition treaty ang Pinas at Netherlands, pero kung mapapatunayan na may mali siya o intensyon siya, maaaring humaba pa ang gulo. International level na ito kaibigan. At ito ang ironic twist. Si Roque kilala sa laban sa human rights violation, pero ngayon, siya mismo ang akusado ng human trafficking. Aroy, ang sakit diba? Pero teka lang, baka isipin mong tapos na ang istorya. Hindi pa, kasi habang nag-aabang tayo, kung maglalabas ng warat ang korte sa Angeles, tuloy-tuloy ang usapan. Alam ba talaga ni Roque ang nangyayari? O nagbubulag-bulagan lang siya? Isa lang ang sigurado, this is only the beginning.
Kaya anong matututunan natin dito? Minsan, hindi mo kailangan maging mastermind kaibigan para mapasama sa krimen. Minsan, sapat na ang pakikisangkot o pagtanggap ng bayad. Kahit alam mong may mali, therefore, aruy na aruy. Have mercy, O God. 1:3 verse 19. Ito ang hatol, dumating ang liwanag sa sanlibutan, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kaibigan, sa mga panahong tila nababalot ng kasinungalingan ang katotohanan at ang inaakala nating tagapagtanggol ng batas ay nasasangkot sa karumal-dumal na kasalanan, isang tanong ang bumabalik: nasaan ang ating Panginoon sa gitna ng lahat ng ito? Ang sagot, nandun siya ang liwanag. Subalit gaya ng sinasabi sa 1:3 verse 19, maraming taong mas pinipili ang dilim, ang kapangyarihan, ang salapi, ang kasinungalingan, kaysa sa ating Panginoon Kristo na siyang liwanag ng katotohanan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi bulag sa katiwalian, hindi siya manhid sa pagdurusa ng mga naabi. Sa halip, siya mismo'y bumaba mula sa trono ng langit upang pawiin ang kasamaan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng buhay na banal, sakripisyo sa krus at tagumpay sa muling pagkabuhay. Ang paalala sa ating kaibigan, huwag tayong mapitag sa kwento ng mundo. Huwag tayong mahumaling sa pangalang malalakas, sa kwento ng politika o sa drama ng eskandalo, kundi ituon natin ang ating puso sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang may tunay na hustisya, siya lang ang walang bahid na kasamaan dahil siya ang liwanag ng ating mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan sa mundo, sa mga balitang puno ng kasalanan at kahihiyan, turuan niyo po kaming lumapit sa iyo. Ikaw ang liwanag na kailanmay hindi naglilihim. Ikaw ang hustisya na hindi nabibili. Palakasin niyo po ang aming loob. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo na mamuhay sa katotohanan kahit sa mundong mas pinipili ang dilim. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming kabayaan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagtatusamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.